So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan Branch para sa update natin. Ano nga bang meron dito sa motorcycle na to? Ano bang bago sa kanya? So ano nga ba to? Ito yung Rusi Force 150. Alam natin yung presyo at yung specification. Kung sulit pa rin nga ba ngayong bagong taon. Okay? Ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, huwag ka natin ang isang to. Let's go. So ayun na mga best, no, ngayong 2026, okay, bagong taon, bagong motor, yan ang ating motto ngayong taon na to. Okay, mga 1 year natin sasabihin yan. Hindi, joke lang. Pero ayun na nga, bagong taon, bagong motor, para sa mga naghahanap ng update para sa Force 150. So meron tayong nakita na may bagong kulay na ilalabas, si Force 150. And hindi ko lang sure kung kailan niya ilalabas, pero ayun, nakita ko lang din naman sa Yingang Motors, okay, kung saan to nagmula itong Yingang, kung si kung si ADB Adventure X 150i ay galing din sa Yingang. Ito rin si Force 150 ay Yingang Motors din po ang may gawa nito. So si Rusi lang talaga ang nagbenta dito sa Philippines, pero sila yung talagang nagma-market para dito sa atin, para sa Yingang, okay? So, ayan, no, isa sa mga pinakamapormang motorcycle ni Rusi. Okay, ito yung sinasabi nilang puro tad-tad ng parang carbon fiber finish yung itsura niya. So, totoo naman, tad-tad naman talaga siya. Meron siya dito sa side, meron sa kanyang visor, dito sa front, handlebar, sa body, sa gas tank, sa side, sa kanyang panggilid at dun sa side din. Okay? Pero para sa akin maganda yung tsura niya. And sana dito maglaro sila maglaro-laro sila ng iba pang kulay. Katulad na lang nung yan, nasa screen nyo, papakita ko yung bagong kulay, pero sana ilabas dito sa Philippines. And then additional mga yellow color. Balik natin yung Rusi na yellow, di ba? Malay naman natin, di ba? Mas magustuhan pa rin. Parang ano naman tayo, mag-try din naman tayo ng ibang kulay, or parang chameleon color na nagbabago-bagong kulay, baka naman, di ba? Pero yun, nagustuhan ko dito yung headlight niya, and then sa visor niya, sana dito maglabas sila ng adjustable windshield para taas-baba, kasi may mga rider talaga na gusto nila mataas yung windshield, may iba naman mababa lang yung windshield. Ayan. Pero nagustuhan ko din dito yung ating upuan, okay? Meron tayo rito parang camelback, or naka-camelback na to. Yan. So kapag in-open nyo yan, naka 90 degrees na yan. Okay? Taden! Maluwag yung ating compartment. Kasyang-kasya dito yung full face, o depende sa size ng helmet nyo. Pero maluwag po yung ating compartment dito. Ayan. So, upuan natin. 5 to ang ating height. Medyo mabigat yung motor, halos kasing bigat to ni RFI
175, okay, kasi bigat to ng motor ko, or mas mabigat pa nga yata to. Pero ayan, kailangan nyo ng workout para dito sa motor na to. Kaya expected nyo na kahit 150cc to, medyo malakas to sa gas kasi nga, syempre, weight over matters, di ba? Tama. Correct nyo nga ako. Pero yun, di ba? Ganyan ang itsura natin. Kapag nagra-rides, extension ng paa, tsaka maganda yung padding niya, hindi madulas. Ayan. Pero gusto ko yung padding kung ilalagay dito yung kay Adventure X 150. Maganda yung padding nun. Ayan. So, komportable siya. Combi brake na rin po ito. Ayan, combi brake na din. So, adjustable yung ating mga lever. Okay, naka-digital na yung ating panel dito. Meron tayong dalawang USB charging port. Tapos, hindi siya di keyless, di susi pa rin siya. So, upuan natin yung ating OBR. So, OBR check. OBR check. OBR check tayo. Uy, komportable boy. Ah, parang RFI din pala. Parang nasa sofa. Nasa sofa. Nasa sofa. Yung ating puwet dito, komportable yung puwet natin dito. Ayan. 'Di ba? Tapos meron tayong stopper dito, 'di ba? Yung mga ganyan. Tapos nakasandal lang sa yung ating rider. 'Yun, okay na okay. Goods na goods to. Para sa akin, check na check yung parang check na check yung ating OBR. Okay? Maganda. Tapos komportable eh. Okay, payo natin, medyo mabigat yung motor kaya alalay tayo rito. Tsaka sobrang bukaka niya. Pero sanay naman na tayo doon kasi nga yung RFI 175 ko, halos same lang din naman sila, pati yung height nila or ground clearance. Parang same lang din or mas mababa yata yung ground clearance nito. Turning radius niya, sobrang lawak niya, no? Konti na lang yung difference niya or yung pagitan niya sa akin. Yung shock niya sa harap, ito maganda. Okay, wala ako naririnig na lagitek. Yung kasi yung talaga napapansin ko rito. Maganda yung shock. Sa likod, medyo matigas, halos parehas ni RFI. Ayan, pero sa harap, maganda yung bounce. So, ganyan ang itsura natin. Okay, so sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, baka ito na yung hinahanap yung motor. Okay, so PM nyo lang din ako or pwede nyo puntahan yung pinakamalapit na Rusi branch dyan sa lugar nyo. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat. Center stand natin. Magaan ba siyang i-center stand? Hindi ka ba mapipersa? Magaan lang. Kahit mabigat yung motor, goods na goods lang i-center stand. Ayos!